Kita mo tong private plane na to? Punong-puno yan ng asin. At itatapon ang asin doon sa ere. Hopo sa ulap. Bakit? Dahil doon sa United Arab Emirates, kulang ang ulan. At kailangan ng tao ang ulan. Kaya nagtayo ang UAE ng isang command center para lang gumawa ng ulan. Minomonitor nila ang langit. At kapag nakakita sila ng ulap na pwedeng trabahuhin, nagpapadala sila ng private plane papunta roon. Doon, itatapon nila ang humigit kumulang 48 kilos ng asin sa loob ng ulap. Ang tawag dito ay cloud seeding. Pero, bakit asin ang ikinakalat nila? At totoo bang effective ito o guni-guni lang? Heat waves will become more common. Heat waves will become more common. Pinag-iingat ng Health Department ang publiko sa heat stroke na dulot ng nararanasang mainit na panahon. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Grabe ang init, natutuyo ang mga tanim, nauubos ang tubig sa dam, tapos may sunog pa na hindi makontrol. Syempre, may isip mo, pwede bang tayo na lang ang gumawa ng ulan? Well, yan ang idea ng cloud seeding. Hindi ito magic ha, hindi ito parang may button ka lang tapos biglang uulan. Ganito kasi ginagawa yon. Sa loob ng ulap, may maliliit na patak ng tubig. Para maging ulan, kailangan nila magsama-sama at bumigat. At kapag mabigat na sila, saka sila babagsak bilang ulan. Ang ginagawa ng cloud seeding, tinutulungan lang nila ang proseso. Naglalagay sila ng maliliit na particles sa ulap. Doon, didikit ang maliliit na patak hanggang sa lumaki at bumigat. Kadalasan, gumagamit sila ng silver iodide o dry ice at ikinakalat gamit ang eroplano. Ang importanteng tandaan, hindi sila gumagawa ng ulap at hindi din sila gumagawa ng tubig mula sa wala. Kung walang moisture sa ulap, walang mangyayari. Tinutulungan lang nila ang existing na ulap para mas mabilis itong umulan. Maraming bansa na ang gumagawa nito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin 100% sure ang mga scientists kung gaano talaga ito kaepektibo. Minsan gumagana, minsan parang natural lang talaga ang ulan. Kaya naman hindi ito may tuturing na superpower. Parang konting tulong lang talaga sa kalikasan para umulan. Pero alam mo bang may kontrobersiya din na nakadikit sa cloud seeding? Nitong nakaraan lang, nangyari sa UAE ang pinakamalakas sa pagbaha sa kasaysayan. Ang tanong, may kinalaman ba dito ang cloud seeding? Well, kahit 80 years na ang cloud seeding, hindi pa rin talaga sigurado ng mga scientists kung gaano ito ka-effective. Ayon sa mga eksperto, ang matinding ulan sa Dubai ay dahil daw sa tatlong storm systems na nagsama-sama. Ibig sabihin, parang tatlong bagyo na nag-meet sa iisang lugar. Dahil doon, binaha pati ang Dubai International Airport, na isa sa pinaka-busy na airport sa buong mundo. Kaya naman ang conclusion natin dito, hindi pa rin sure kung may kinalaman ba ang cloud seeding sa matinding pagbahang ito. Pero isang bagay lang ang malinaw. Kapag nagsama-sama ang malalakas na bagyo, talagang malakas ang magiging epekto. Dito kaya sa Pilipinas, kailangan ba natin ng cloud seeding? Nako, alam na ang sagot. Paano ba naman kasi maya't maya ang OOA ng mga bagyo dito, no? Anyway, kung gusto mo pa ng mga ganito pang informative contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.